Very good ka talaga. Napamakahate, rice. Oh. Sayang man good kay bago pa ba? H&M ba yun? Sino yun eh? Gift ni Inan ako pag Pasko. Ito na lang sabi. Para matanggal ka. Mabili mo ganito eh. Hindi mo sa palusot. Mabili ng alpiler. Ito na lang ganyan. Maglusot pa na siya. Gets ka sa idea? Wala, actually. So, ayan guys, hindi na ako nakapag-vlog kasi sa bahay kasi nagmadali na ako umalis while wala pang traffic. So, since Saturday ngayon and kagabi kasi, so bakit yung ingrown ko? Kasi ilang araw na rin akong naka-close shoes, diba? So, sabi ko kay my loves, pupunta muna ako ng Fab Lab saglit. Kaya naka-chinelas din ako ngayon. So, papalinis na lang ako ng kuko at siguro ipaparetouch ko yung lash lift ko. Kasi ando naman na talaga ako. Para isahang ano na lang. Pero supposedly hindi pa sana talaga ako magpapalinis kasi ay, wala yung gasolina. Pupunta kami ng Vietnam sa February 13. So gusto ko sana magpalinis ng kuko mga days before that. Pero masakit talaga yung ingrown ko sa sa paa. So siguro hindi ko nalang ipapa yung nails ko sa kamay, sa paa na lang, yun sa paa. Tsaka na lang yung kamay ko pag medyo malapit na yung trip namin to Vietnam para maganda yung nails natin. And baka nga mag-drop by ako sa The Usual Coffee, yung coffee shop na favorite namin dito sa Talamban area. Kasi nga meron silang bagong release na product, yung viral na Dubai Chewy cookie or chewy chocolate something. So I'll drop by para ma-vlog ko and mapakita ko rin sa inyo yung coffee shop. Although na-vlog ko na ata yun saglit nung nagtrabaho ako doon. Pero yeah, pakita ko sa inyo later ulit and yung bagong product nila. So yun, samahan nyo na lang akong mag-me time saglit ng ilang oras. And then uuwi din ako kaagad kasi of course, I miss my babies. Wala palang gas. Papa, baka naman. Yan, nakarating ko lang dito sa Fab Lab. Hopefully, di ganun kadami yung tao. Para ma-entertain agad ako. So ayan, hindi ko muna to. Tapos may na-chip din kasi na kuko ko. Kaya patutubuin ko muna to para mas maganda siyang i-gel. So magpapa-foot spa na lang ako and then magpapalinis ng paa. Kuko sa paa. Okay, let's go! Fab Lab. Sa mga taga Cebu, doon ni siya sa Castle Peak or atbang siya sa Castle Peak. Ay! Hala! Tago! Hala, sige tago! Manago lagi. Manago ang mga tao diri. Mahadlok og kamera. Mahadlok. Allergic isang kamera diri. So, before... Actually, okay pa man diri sa Picos. Kanilang... Napanag yan. Diri ay. Naong. Kani sa tayo. Murag ko ni buwan ka pa. Ay, hala, buwan ka pina. Kay katupan yung pag Taiwan ako. Before ko nag-Taiwan. Perfect. Medyo traffic na guys, 4:30 na ng hapon. Yeah, medyo traffic na. So papunta na ako ngayon dun sa
na my loves yung bago nilang product. And gusto ko din talagang magkape. Namimiss ko na yung coffee nila. Gustong gusto namin yung coffee doon kasi masarap. Lamig talaga ngayon sa Cebu. As in, kasi kahit kagabi, di ba? Kaya nag-open na lang ako ng window kasi ang lamig talaga, di ko kaya yung aircon. Ganyan ako kalamigin. Grabe ako kalamigin na tao. Hindi ko kinakaya yung aircon. Yan, I'm here. So, mga taga-Talamban, familiar mo ani. North Agora. Padong sa mga eskwelahan sa the usual. Ayan yung the usual. Puro namin to paborito, guys. Ito, paborito naming batcho yan. Diyan kami kumakain. Tapos, kasi 24 hours yan, open. Tapos, ayan, favorite din namin na coffee shop, the usual. And then dyan, nagpapa-massage din kami dyan, Taiboran. Ayan. Hindi siya ganun kalapit talaga sa amin, pero medyo malapit lang din kasi mga siguro 5 to 10 minutes, ganyan. Lalo na pag nakamotor, sobrang lapit lang nito sa amin. Hindi ata ako magda-dine-in kasi gusto ko nang umuwi eh. So, picture-picture lang ako ng bagong product nila. And then, para ma-post ko, and then, uwi na tayo. Doon ko na lang siguro i-taste test. Or baka dyan na lang kasi walang tao. Tingnan natin. Ay, pwede na diri. Ay, kay wait tao. Ayo! Kasi pesa na siya. Coffee ng sunset latte, beige roll, and sea salt. Ano yung sea salt? Kung mag-sea salt ko, Chris. 17 steps. Steps. Mura siya mochi na Dubai chocolate. Kung ganahan mo itong Dubai chocolate, ganahan ka din. Marot din ako ba? And then, mayroon akong favorite na coffee mo. 5 minutes? Caramel. 5 minutes. Ano na lang tong natitira kila Melags para matikman nila. Ayun nga, ang sarap! Ang sarap niya. Kaya siyang mochi na masarap as in. Masarap siya in fairness, worth it naman. And while nandun ako sa loob, maraming pumapasok na mga customers na gustong bumili nung saan siya? Dubai Pistachio Chewy Cookie. Ayan, nag-i-inquire kung merong available and wala, sold out silang lahat. Kaya yung iba nagpa pre-order na lang sila kasi hindi na sila na cater kasi ang lakas pala nito, ang daming nag-order na ngayon. Kaya thank you the usual for the cookie. Ang sarap, legit. Worth the hype sad siya. Yung isa pala is 100 pesos sa mga taga Cebu diya, 100 pesos kung dine-in, 110 pesos kung i-take out like this. And I believe na asad sila sa Grab Food or Food Panda. So pwede po mo mag-order sa online. Pero kailangan nata mag-pre-order para sa kaning Dubai chocolate, Dubai cookie nila. Ay kanang ubusan. Congratulations! May napanood akong TikTok na meron din gumagawa nito sa Manila area or Luzon area. Or sila siguro yung nauna something. I'm not really sure pero napanood ko lang yung video nila. Na gumagawa siya ng 500 pieces ng ganito. So, ayun, baka yun yung inspiration. Ang sarap, masarap siya. I-try nyo. Pero sa mga nagda-diet dyan, mga naka-calorie deficit, okay lang naman mag-try guys, okay lang talaga. But limit yourself to one ganito lang kasi siguro calories dito mga nasa 200 to 50. Roughly lang, rough estimate ko lang yan pero matamis kasi. Matamis siya, may chocolate, may pistachio. So medyo mataas talaga yung calorie nito. Okay pa, okay lang naman kumain talaga as in.
Ako, kinakain ko lahat. Wala akong restriction sa diet kasi yan yung sabi ko kay my loves na hindi mo ako mapapadiet kung i-restrict mo ako. Ayoko nung mga keto diet, mga ganyan. Although it works sa iba, pero sa akin hindi talaga siya nag-work kasi the more you restrict me, the more ako magka-crave tuloy ng pagkain. And I think generally ganyan talaga, lalo na kung hindi mo pa nadidisiplina yung sarili mo sa pagkain. So kung gusto mo mag-diet, mag-calorie deficit, mag-control sa kain, it's okay to eat anything you want. Kahit lechon pa yan, ganyan. Basta in moderation. 1 cup of rice, isang one palm size na meat, ganyan. As long as you're hitting your calorie for the day, okay talaga kumain ng kahit ano. Tapos balanced diet din, which I'm guilty of, na hindi ko naman talaga na-follow lagi. Like yung gulay, kailangan marami ding gulay for fiber. Pero in general guys, kung gusto mo mag-diet, huwag kang matakot mag-diet dahil lang hindi mo makakain yung mga gusto mo. Makakain mo pa rin kasi kung pasok pa rin siya. Example, yung calories ko for the day is 1,800. Tapos yung nakakain ko pa lang morning and lunch is 1,000 pa lang. So meron pa akong 800 for dinner. So ito lagay natin 200. So meron pa akong 600 calories na pwedeng kainin or intake for the rest of the day, di ba? As long as pasok sa calorie count mo for the day, pwede mong kainin. No need to restrict kasi yan yung nag-work talaga sa akin. And yung the only thing na nag-work sa akin is wag mag-restrict sa kain. Ayan, nagko-coffee pa rin ako. Although hindi ko siya nauubos. Kasi yung ano ko ngayon, nagigilty ako pag napaparami yung kain ko ng hindi nutritious na pagkain. Like ito, mga ganito, matatamis or even junk food. Pwedeng kumakain pa rin akong junk food pero hindi ko inuubos yung the whole pack. Pangapawa lang sa suya ba, ganyan. Disiplina natin sa sarili. Pero once you see the result, magaganahan ka na yan guys. Lalo na if you work out, please work out. Kasi once makita mo na yung result kasi sa katawan mo, mas magaganahan ka i-maintain. And then the more mo marirealize kung ano yung benefits ng pag-workout, pag-exercise, saktong diet, ganyan. Kasi hindi naman pwedeng forever kang naka-calorie deficit eh. Hanggang sa ma-hit mo lang yung goal mo. So, ayun. Hinay-hinay lang, hindi naman kailangan. Next month, dapat payat na ko. Hindi kailangan ganyan. It took us over almost a year. Almost a year din. So, hinay-hinay lang. Okay lang yan kahit small progress is still progress. Yung pag-workout, ang dami kong nakikitang message na na-inspire ako sa inyo sa pag-exercise, ganun-ganun, pag-gym. Yung workout, yung take ko dyan, as a girly na ayaw talagang mag-workout noon. Diba, I hate going to the gym noon. Kasi, mali yung perception ko ng pag-gym. Yung perception ko kasi noon, ayokong mag-gym kasi babae ako. Baka magmukha akong lalaki. Yung katawan ko ba? Natatakot akong magmukhang lalaki. Pero hindi pala ganon. Kung tayong mga babae, kung mag-exercise tayo, kung magli-lift tayo ng weights, hindi pala tayo magbubulk katulad sa mga lalaki. Hindi tayo aabot sa ganun kasi hindi tayo built for that. Magtotone lang tayo, magkakamuscle, pero hindi tayo super magbubulk. So kung ganyan din yung perception nyo, hindi, it's wrong. And also, lifting weights is not just for aesthetic. It's not just for the looks, physical looks. It's for longevity. Kasi the more muscle you have, the stronger you are, the longer you live, the more bata you will live. Kasi mas malakas ka, mas less possibility of injuries, like yung mga matatanda, di ba, minsan na nahuhulog sa hagdan or kanang mga accidents na ganyan, na minsan yung cause is weak na yung bones, weak na yung muscles, weak na yung katawan.
So if you're lifting weights regularly, mas stronger ka. And ayun nga, sabi nga nila, it's the secret for longevity. Not really secret. Pero ayun, and also hindi lang yung lifting weights, guys, we've been doing it for almost a year na nga. So hindi lang siya like gusto kong mag-gym kasi may nakikita akong mga nagji-gym ganyan. Hindi siya pwedeng ganun. Kailangan talaga siya consistent. Kailangan kang maging consistent. Pinaka-challenge dyan is yung time, di ba? Time management. Kasi paano mo isisingit sa everyday life mo, lalo na sa may mga trabaho. Pero I've learned talaga, ako nga, di ba? Trabaho, mga bata, ang dami kong ginagawa, pero nasanay din kasi ako, nasasanay na ako na maglaan ng oras para sa pagbubuhat. So, nilalaanan ko talaga kahit 30 minutes in a day, nilalaanan ko ng 30 minutes. Imbes na alam ko, guilty tayong lahat yun, imbes na mag-scroll tayo sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, yung ini-scroll natin dyan, may pag mag-walking ka or lift ka of weights while nagdo-doom scrolling ka para, di ba, multitasking. Siya pwedeng mag-gym ka this week, and then next month, wala na. Hindi siya pwedeng ganun. Tapos mag-expect ka na mag-grow yung muscle mo. And also, to build muscle, kailangan mo din i-hit yung protein intake mo. So, you need to research din. Kami ni My Loves nagre-research din. Pero mostly si My Loves talaga nagre-research. And then, so sinusunod ko lang siya. So, ganyan. Mahirap lang siya sa simula, promise. Mahirap lang siya sa simula, pero pag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo na yung feeling ng pag-workout. As in, I never could have imagined na nung nagsimula kaming mag-lift ng weights mga March 2025, I never imagine na magiging lifestyle na namin siya up until now. So mag 1 year na, yeah. March, kasi January, magwa 1 year na talaga. O diba na, maintain naman ng 1 year. So ayun, disiplina na din, ganyan. And big factor din yung environment mo, of course, kasi kung yung environment mo, katulad kay Belas, kung yung environment mo, mga maraming bisyo, umiinom, naninigarilyo, for sure, ikaw din maano. Uso na rin ngayon, diba, yung mga pampapayat. Yung iba ini-inject. Even ako nag-slimming treatments ako sa Marie France, di ba? And I'm not against that talaga. I actually encourage you kung anong makakatulong sa iyo sa pag-achieve mo ng fitness goals mo, go for it. Kasi iba-iba kasi tayo ng iba-iba tayo ng pagkatao, iba-iba talaga tayo ng mga motivations, ganun. So kung anong mag-work sa iyo, go for it. As long as you will do it safely. For me, okay lang yan, mga slimming treatments, mga injections, ganyan. As long as tama naman yung paggamit mo, tama naman, guided ka naman, I'm not against that. Kung yan yung makakatulong sa'yo, di ba, why not? Para lang yung yung mga ganyan, mga slimming treatments, mga injection. Para lang yan kung nagparetoke ka kasi gusto mong i-enhance yung, example, sa ilong. Kung gusto mo magparetoke ng ilong, gusto mo lang i-enhance yung ilong mo. Para lang din yung ganyan. Gusto mong magpapayat kasi you want to be healthy, you also want to look good, to be physically fit, ganyan. Para lang, it's the same thing, it's just different ways lang. So ayun, kahit nga ako gusto ko magparito, ako talaga, guys, hindi talaga ako against dyan sa retoke kasi actually very supportive ako sa mga ganyan, kasi kami ng kapatid ko gusto namin, ang tagal na namin gusto, as in, pero mga duwag lang duwag lang talaga kami ng kapatid ko. And wala din kaming pera. Yun. 2 major reasons bakit hindi namin natuloy yung pagpapailong. And another one is ayaw ng mama at papa namin. Baka magalit yung mama at papa namin. Pero number 1 talaga dyan is, sa akin personally, duwag ako. Duwag ako sa mga operasyon, mga ganyan. Tapos, wala din akong pera kasi sabi ng kaibigan ko na nagpa-ganyan, 100,000. Tapos, ayun nga,
yung parents din namin, parang gusto din namin i-respect na lang yung gusto nila. So, buti na lang wala kaming pera and duwag kami kasi kung hindi namin na-respect yung gusto nila. Pero may na-research akong ibang klase na hindi siya rhinoplasty, alarplasty. Yung paninipisin lang yung ilong mo, hindi talaga like patataasin yung nose bridge. Kasi actually, ayoko nang pataasin yung nose bridge ko. And kung magpapailong man ako, gusto ko yung very natural lang. So, gusto ko sana panipisan lang akong ilong ba. So, meron palang ganun, alarplasty. Yung rhinoplasty kasi, di ba, yung buong ilong. Tapos, lalagyan ka ng bagong bridge. Ayoko na ng ganun. Gusto ko lang magnipis yung ilong ko. Ganyan. Pero ayun nga, duwag kasi ako guys. Kung hindi lang ako duwag, ang tagal ko na siguro ginawa yan. Para na siguro akong avatar ngayon. Kung hindi lang ako duwag. Very supportive ako sa mga ganyan, sa mga enhancements. Kasi I know how it feels like kung wala kang self-confidence and gusto mong i-enhance yung sarili mo. Why not? Why not go for it? I support you. Kung hindi ka sinusuportahan dyan, I support you. Go for it. Kung yan yung ikaka-boost ng self-esteem and confidence mo, go for it. Dami kong sinabi, nakauwi na ako ng bahay. Ang dami ko na lamang i-edit na mga yaw-yaw. Let's go, patikim ko sa kanila kay my loves yung natitirang pistachio chocolate. Nalihong mga 3 hours siguro ako nawala. Hi, my pugi! Si Kelsey nasa playground, nasa labas. Kasi very opposite itong dalawa eh. Ito si Khalil, kung hindi pipilitin magpunta dun sa playhouse dun sa subdivision, di talaga yan sasama. Si Kelsey, siya pa yung namimilit na magpunta na. Ganyan sila ka-opposite. Kaya ito, nagpapaiwan dito sa bahay. Kelsey, very very extrovert. Gusto nun talaga lumabas ng bahay or makipaglaro sa mga ibang bata, ganun. And gusto ko din na ganyan si Kelsey kasi para masanay siya sa mga tao, ganyan. And kita naman, si Khalil hindi nasanay kasi pandemic baby. Pero sa personalities din talaga nila, si Khalil and Kelsey, very different personalities talaga. As in, complete opposite. Pero pareha silang sweet. 500! Mga sweet baby. 500! Uy! So, tikman natin tong Dubai Pistachio Chewy Cookie from The Usual. Ayan, thank you The Usual. So, meron silang Chewy ko no, chewy. patikim. Today. Shawi, chewy. Today, oy, chewy. Chewy. Ayan o. Parang siya guys. Chewy. Today ay chewy. Kalain. Chewy. Kukwa. Para siyang para siya yung Mochi lagi. mochi namin. Meron kaming ganito na galing sa Taiwan. Ganito talaga. Pero maliliit. And then crunchy. Kato kayong sa Dubai. Dubai chocolate. Ano siya? Pero sa mochi. Nice. Masarap siya. Chewy talaga siya. Chewy. Chewy. Yeah. Ang sami? Mag-dress? Oh. So, nakadlaw na sa alauna na sa kadlaw. Nag-ano lang ako kanina. Medyo natagalan kasi naghanap ako ng mga hotels for Vietnam, and ngayon nakapag-book na talaga kami finally, or ako finally. Medyo malapit na kasi yung dates namin and baka maubusan kami. Hindi naman maubusan pero baka ma-fully book na yung mga magagandang location na hotel. So binook ko na lang kaagad. So meron na kaming hotel, so yung activities na lang. Meron pa lang doon, cruise, dinner cruise, katulad dun sa Thailand na cruise. Medyo may kamahalan lang pero I think based sa mga reviews, worth it naman siya. Merong mga luxury na cruise, ganun. So, pa kami,
Mag-uusap pa kami nung mga kasama ko kung anong cruise talaga yung ibubuk namin kasi plano namin mag-cruise, dinner cruise for Valentine's. So, Domingo na, Sunday na naman. Lunes na naman. I hate Mondays. Wala yun, mawada. Parang pag nag-Sunday, para na akong nalulungkot kasi magma-Monday na naman. Anyways, I'll end the vlog. Maghihilamos na lang ako and then mag-i-edit ng vlog na to. Bye guys!